Ipinagkasundo ako ng aking ama na magpakasal sa isang lalaking tinatawag nilang kulang-kulang o isip bata para lamang may maipambayad sa operasyon ng aking ina. Nang sumara ang pinto ng aming silid sa unang gabi ng aming kasal, nagsimulang kumabog ng mabilis ang aking dibdib. Bumalik sa isip ko ang mga bulungan at tawanan ng mga tao sa simbahan. Sayang, yung magandang bata, pinakasal sa abnoy, siguro dahil sa sobrang hirap ng buhay nila. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na tinik na tumusok sa akin, ngunit paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na wala akong ibang magagawa kundi ang gawin ito para mabuhay ang aking ina. Ang lalaking asawa ko na ngayon ay nakatayo sa isang gilid ng kwarto, kinukuskos ang kanyang mga kamay at mukhang asiwa. Pero sa totoo lang, mukha naman siyang ordinaryong lalaki. Totoo kaya ang sinasabi ng mga tao na may diferensya siya sa pag-iisip, isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Bigla siyang nagsalita at marahil iyon ang sandaling tuluyang nagpabago sa aking buhay at tadhana. Ako nga pala si Maria Sofia Santos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay 28 taong gulang. Sa pagbabalik tanaw, iyon na yata ang pinakamadilim ngunit pinakamainit na yugto ng aking buhay. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa San Juan, Batangas. Hindi kami mayaman. Ang tatay ko ay isang pampublikong guro sa elementarya na mahigit 3 dekada nang nagtuturo. Araw-araw, umaalis siya ng bahay ng alas 7 ng umaga at umuuwi na ng gabi. Ang nanay ko naman ang nag-aasikaso sa bahay at may maliit na taniman ng gulay sa aming bakuran. Tuwing tag-araw, nagtatanim siya ng talong, sitaw at kamatis na inaalagaan niya ng buong puso. Lumaki ako ng normal sa puder ng aking mga magulang. Pag-uwi ko galing eskwela, amoy na amoy ko agad ang sinigang na niluluto ni inay, habang si itay naman ay laging tinutulungan ako sa aking mga takdang aralin. Mahirap lang kami, pero puno ng pagmamahal ang aming tahanan. Ngunit bago magpasko, nagbago ang lahat. Habang nagdidilig si inay sa bakuran, bigla na lang siyang hinimatay. Nung una, inakala naming over-fatigue lang, pero lumipas ang ilang araw, hindi bumuti ang pakiramdam niya. Naging dilaw ang kanyang balat at hindi na siya makakain ng maayos. Agad siyang dinala ni itay sa isang malaking ospital sa Maynila. Nanghihina kami sa pag-aalala habang naghihintay ng resulta. Habang nakaupo ako sa pasilyo ng ospital, lumabas si itay kasama ang doktor. Namumutla ang tatay ko. May malalaraw sakit sa atay ang nanay ko at kailangan ng malaking operasyon. Ayon sa doktor, aabutin daw ng humigit kumulang 200 milyong piso ang gastusin sa operasyon at pagpapagamot. Para sa isang ordinaryong pamilya na tulad namin, imposibleng halaga iyon. Mula ng araw na iyon, nagbago si itay. Gabi-gabi siyang nakaupo sa harap ng maliit naming mesa, hawak ang calculator, nagkukuwenta, kahit pagsama-samahin pa ang kanyang retirement fund mula sa GSIS at isinanglang mga gamit, kulang na kulang pa rin. Rinig na rinig ko hanggang sa kwarto ko ang malalalim na buntong hininga niya. Tay, baka pwede akong gumawa ng paraan. Susubukan kong umutang sa bangko. Sabi ko sa kanya. Umiling siya. Sofia, bata ka pa. Huwag mong isipin to. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pero mas lalong bumagsak ang mga balikat ni itay. Ang laging matikas kong ama ay biglang tumanda ng ilang taon. Si inay naman ay unti-unting nangangayayat sa ospital. At wala akong magawa kundi panoorin siya. Sa kalagitnaan ng aming kawalan ng pag-asa, dumalaw sa aming bahay ang kapitan ng aming barangay. Kilala siyang palaging nakatawa, pero noong araw na iyon, seryoso ang mukha niya. Pagkatapos ng mahabang pag-aalangan, nagsalita siya. Sir Santos, naisip niyo na bang ipakasal si Sofia? Kumunot ang noo ng tatay ko. Nagpatuloy si kapitan. May isang mayamang pamilyang may-ari ng asyenda sa kabilang bayan. Namomroblema sila dahil hindi makapag-asawa ang anak nilang lalaki. Na aksidente raw kasi nung bata pa, kaya medyo naiwan ang pag-iisip,
kaya hirap silang makahanap ng babaeng papayag magpakasal sa kanya. Pagkarinig nito, namutla si Itay. Pati ako ay nanigas sa kinatatayuan ko. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Kapitan ang nagpatahimik sa amin. Bilang dote, magbibigay daw sila ng malaking halaga. 2 milyong piso, cash. Eksaktong-eksakto ang halaga sa kailangan namin para sa operasyon at pagpapagamot ni Inay. Masyadong eksakto para maging isang nagkataon lang. Matapos umalis ni Kapitan, bumalot ang katahimikan sa bahay. Buong araw hindi kumibo si Itay at hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Itay galing sa ospital, hindi siya lumabas ng kwarto. Lumipas ang 3 araw, umupo ako sa harap niya at dahan-dahang sinabing, "Tay, papayag po ako." Tumulo ang luha mula sa mga mata ng tatay ko. Ang makita ang isang matatag na lalaking umiiyak sa harap ng kanyang anak ang pinakamasakit sa lahat. "Patawad, Sofia. Patawad dahil walang kwenta ang tatay mo at hinayaan kitang humantong sa ganito." "Hindi po, Tay. Baka ito na ang tadhana. Basta mabuhay lang si Inay." Kaya napagkasunduan ang kasal. Hindi ko pa nakikita o nakikilala ang lalaki. Naging mabilis ang preparasyon. Ang pamilya ng lalaki ang sumagot sa lahat mula sa wedding gown hanggang sa mga gagamitin sa kasal. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa bayan. Yung anak ng teacher, ipapakasal sa siraulo dahil siguro sa hirap ng buhay, no? Kawawa naman, pero malaki raw ang ibinayad. Masakit man ang mga tingin at tsismis nila, nagtiis ako. Para ito sa buhay ng nanay ko. Naging napakasimple ng kasal namin na ginanap sa isang pribadong kapilya. Ilang miyembro lang ng pamilya nila ang dumalo. At sa panig namin, si Itay at ilang kamag-anak lang. Kung normal na sitwasyon lang, paniguradong maraming tao mula sa baryo ang pupunta para bumati, pero ng araw na iyon, puro nanonood lang sila mula sa malayo. Ang lalaking naging asawa ko, si Gabriel Gab Lorenzo, ay mukha namang normal. Matangkad siya at gwapo. Nakabihis ng magandang barong, mukha siyang maasahan. Ang kaso lang, medyo asiwa ang kanyang ekspresyon at tahimik. Sa buong seremonya, panay lang ang ngiti niya nang palihim sa akin. "Ako po si Sofia. Sana po magkasundo tayo," bati ko sa kanya. Tumango lang siya. "Opo, ako rin po." Mababa at mahinahon ang boses niya, pero may pagka-inosente na parang sa isang bata. Habang nasa biyahe papunta sa aming bagong bahay pagkatapos ng kasal, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Paano ako makikisama sa taong ito? Totoo kayang may diferensya siya gaya ng sabi ng iba. Imbes na takot, mas naramdaman ko ang pangangapa. Sa dilim, napakalaki ng bahay ng kanyang pamilya. Isang malaking mansyong Kastila na may malawak na lupain, kasya yata ang 10 bahay namin. Pagpasok pa lang sa gate, sasalubong na ang napakalawak na hardin na may mga nakatanim na rosas at bougainvillea at isang fountain na umaagos ang tubig. May inilaan silang hiwalay na kwarto para sa aming mag-asawa. Maayos, malinis, at bago ang lahat ng gamit mula sa kama, aparador, hanggang sa vanity mirror. Pero nang sumara ang pinto ng aming kwarto, bigla akong sampal ng realidad. Asawa na talaga ako ng taong ito. Hanggang sa mga oras na iyon, inisip ko lang na isa itong transaksyon para iligtas ang nanay ko. Ngunit nang gabing iyon, isang maliit na pangyayari ang nagpabago sa pananaw ko. Kinakabahan ako't natatakot. Ang kwarto ay malaki at maaliwalas. May mainit na ilaw at puting kurtina na nililipad ng hangin. Sa ibabaw ng mesa, may isang rosas sa florera. Halatang pinaghandaan. Si Gab ay nakatayo sa isang sulok, kinukuskos ang mga kamay, nakapagpalit na siya ng simpleng t-shirt at pajama. Dahil matangkad at malapad ang balikat, maganda ang tindig niya. Pero balot siya ng pagkaasiwa. "Upo po kayo," turo niya sa gilid ng kama. Mahinahon ang boses niya pero parang bata. Dahan-dahan akong umupo. "Pagod po ba kayo?" tanong niya. Nakatingin sa akin ng inosente pero parang malayo ang tingin. Naisip ko, totoo nga yata ang sinasabi ng mga tao. "Medyo po," maikli kong sagot. Ang totoo, hindi ako pagod kundi kinakabahan kung paano ako makikisama sa kanya bilang asawa. Nakatayo pa rin siya,
parang naghihintay ng permiso ko bago gumalaw. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya, parang batang nahihiya. May kailangan po ba kayo? Tanong niya ulit. Paulit-ulit ang tanong niya na parang pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin o sabihin. Umiling ako. Hindi ko rin kasi alam ang gagawin ko. Bigla siyang naglakad papunta sa aparador at may kinuha sa likod nito. Isang maliit na puting kahon na maingat niyang hawak gamit ang dalawang kamay. Ano po iyan? Tanong ko. Lumapad ang ngiti niya. Isang ngiting napakadalisay. Cake po. Tinago ko para sa asawa ko. Para sa inyo. Baka kasi gutom kayo. Binuksan niya ang kahon at tumambad ang isang maliit na strawberry cake, yung simpleng nabibili sa mga lokal na bake shop. Pero ang seryosong tingin niya sa cake na iyon ang nagpatiklop sa akin. Hindi po kasi kayo nakakain kanina sa kasal, baka gutom kayo. Napaka-inosente niya habang nagpapaliwanag, parang batang tuwang-tuwa sa nagawa niyang maganda. Kakaibang emosyon ang naramdaman ko. Totoo namang wala akong nakain sa reception dahil sa kaba, pero napansin niya pala, yon. Kailan mo ito binili? Tanong ko. Napakamot siya sa ulo. Kahapon po, sinamahan ako ni Mama. Sabi kasi ni Mama, hindi raw nakakakain ang mga nobya sa araw ng kasal dahil sa kaba. Nang marinig ko yon, gumaan at uminit ang dibdib ko. Talagang inisip niya ang kapakanan ko. Kahit napilitan lang akong magpakasal, binigyan niya ako ng kaukulang pag-aalaga. Salamat, sabi ko, at mas lalong lumiwanag ang mukha niya. Matamis ang cake. Hindi man mamahalin, iyon na yata ang pinakamasarap na cake na nakain ko. Kumain din siya, dahan-dahang gumagamit ng tinidor. Masarap po? Tanong niya, seryosong naghihintay ng sagot. Opo, masarap. Nakahinga siya ng maluwag, parang nabawasan ng malaking problema. Gabi na matapos kaming kumain, naririnig na ang mga insekto sa labas. Nakaupo pa rin siya sa malayo. Matulog na po tayo? Maingat kong tanong. Hindi alam kung anong mangyayari dahil unang gabi namin bilang mag-asawa. Sige po, dito na lang po ako sa sofa matutulog. Turo niya sa maliit na sofa sa kwarto. Nagulat ako. Sa sofa? Bakit? Kasi po, bago pa lang po tayo magkakilala, baka hindi kayo komportable. Isang pagrespeto. Kahit nakasunduan lang ito, ayaw niya akong pilitin. Sa sandaling iyon, may nagbago sa puso ko. Iba siya sa sinasabi ng mga tao, may pagka-inosente siya, pero hindi siya siraulo. Mas sensitibo at maalalahanin pa nga siya kaysa sa akin. Ayos lang, malaki naman ang kama. Pwede tayong maghati, sabi ko. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga po? Hindi po kayo maiilang? Hindi po. Nang gabing iyon, natulog kami sa magkabilang dulo ng kama. Napakatahimik niya. Halos hindi ko marinig ang paghinga niya. Nakatingin ako sa kisame at naisip na baka hindi naman ganoon kasama ang kasal na ito. Hindi man kami nagmamahalan, alam kong hindi ako sasaktan ng taong ito. Protektahan pa nga siguro niya ako. Ngunit hindi ko pa alam noon na may itinatagong lalim ang kanyang inosenteng pagkatao at ang mga sikreto ng pamilyang ito. Kinabukasan, maaliwalas ang umaga. Naririnig ko ang mga ibon sa labas. Tulog pa si Gab, payapa ang mukha. Narealize ko na baka mas komplikado ang buhay na pinasok ko kaysa sa inaasahan ko. Napakapayapa ng umaga matapos ang aming unang gabi. Mainit ang sikat ng araw at naririnig ko ang mga ibon. Pero nang bumangon ako, kinabahan na naman ako. Kailangan ko nang humarap sa pamilya niya. Mas maagang gumising si Gab. Nakatupi na ng maayos ang kumot sa side niya. Narinig ko siyang naghihilamos sa banyo. Nagbihis ako ng pinakamaayos kong damit, isang blusa at palda. Gising na po kayo? Bati ni Gab paglabas ng banyo, mukhang presko. Opo. Bababa na ba tayo para bumati sa pamilya mo? Tanong ko. Pagbaba namin, bumungad ang malaking sala. Sa dining table, nakahanda na ang maraming pagkaing sinangag, itlog, daing, at longganisa. Ma, gising na po si Sofia, tawag ni Gab sa gawi ng kusina. Isang may-uring boses ang sumagot. Sige, maupo na kayo. Lumabas mula sa kusina ang biyenan ko.
si Doña Carmen. Mukha siyang nasa mid-50s, elegante at maaliwalas ang mukha. Magandang umaga po, ma'am, bati ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Mama na lang. Kumusta ang tulog mo? Mabuti po. Mabuti naman. Halikayo, kumain na tayo. Napanatag ako sa kabaitan niya. Akala ko, magiging mataray siyang biyenan. Nang paupo na kami, dumating ang isa pang babae. Mas matanda siya ng kaunti kay Doña Carmen at matalim ang tingin. Si Tita Elena, pakilala ni Gab. Kapatid daw ito ng biyenan kong lalaki. Dahil walang asawa, dito na siya nakatira. Magandang umaga po, tita, bati ko. Tiningnan lang niya ako mula ulo hanggang paa at tumango ng malamig. Halatang hindi siya pabor sa akin. Maupo na tayo at lalamig ang pagkain, basag ni Doña Carmen sa tensyon. Si Gab ay sa tabi ko, sa harap ko si Doña Carmen, at sa tabi niya si Tita Elena. Kumain ka ng marami, Sofia. Siguradong hindi ka nakakain ng maayos kagabi, sabi ni Doña Carmen habang nilalagyan ng kanin ang plato ko. Salamat po, Mama. Biglang nagsalita si Tita Elena. Makaka-adjust kaya sa ganitong buhay ang isang probinsyana, diretsahan at matalim. Nagulat ako. Elena, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Doña Carmen. Nagsasabi lang ako ng totoo, Carmen. Kaya ba ng batang yan na alagaan si Gab? Alam mo ba talaga ang pinasok mo bago ka nagpakasal sa kanya? Nasaktan ako. Parang sinasabi niyang nandito lang ako dahil sa pera, pero pinigilan ko ang sarili ko dahil nakatatanda siya. Gagawin ko po ang buong makakaya ko, tita, sagot ko. Matalim siyang sumagot. Madaling sabihin yan. Alam mo ba ang kondisyon niya? Mukha siyang matanda, pero 10 taong gulang lang ang isip niya. Napakislot si Gab. Naawa ako sa kanya na naririnig niya ang ganitong panlalait. Tama na yan, Elena, matigas na sabi ni Doña Carmen. Ate, iniisip ko lang ang bata. Dapat alam niya ang totoo para hindi siya magsisi sa huli. Kahit masakit, alam kong nag-aalala lang din si Tita Elena. Ayos lang po ako, tita. Ano man po ang kondisyon ng asawa ko, aalagaan ko po siya, matatag kong sabi. Nagulat si Tita Elena. Biglang sumingit si Gab. Tita, magsisikap din po ako. Hindi po ako magiging pabigat kay Sofia. Nadurog ang puso ko. Alam niyang pabigat siya sa tingin ng iba. Wala kang kasalanan, Gab. Huwag mong isipin yan, malambing na sabi ni Doña Carmen. Humarap siya sa akin, Sofia. Medyo espesyal si Gab, pero napakabuti niyang bata. Walang katumbas ang kabaitan ng puso niya. Opo, Mama. Alam ko po yon, sagot ko. Inaalala ang ginawa niya tungkol sa cake kagabi. Mag-ingat ka pa rin. Komplikado ang pamilyang ito, huling babala ni Tita Elena. Hindi ko maintindihan, pero parang may malalim siyang ibig sabihin. Pagkatapos kumain, tinulungan ko sa kusina si Doña Carmen. Huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi ni Elena. Prangka lang talaga yon, pero nag-aalala lang siya dahil siya ang nag-alaga kay Gab simula bata. Paliwanag ni Mama. Kailan po nagsimula ang kondisyon niya? Tanong ko. 7 taong gulang siya nang maaksidente sa sasakyan. Napuruhan ang ulo niya, pero hindi nagbago ang mabuti niyang puso. Naging mas inosente pa nga siya, madamdaming sagot ng biyenan ko. Magiging mabuting asawa po ako, Mama, pangako ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Salamat, Sofia. Nangako akong poprotektahan kita dahil pamilya na tayo ngayon. Naiyak ako sa tuwa. Naramdaman kong may pamilya na ako rito. Nang hapong iyon, naglakad-lakad kami ni Gab sa hardin. Napakaganda rito, sabi ko. Ngumiti siya ng malapad. Ako po ang nag-aalaga rito. Mahilig po ako sa mga bulaklak. Yung mga rosas na yon, ako ang nagtanim. Ngayong taon lang sila namulaklak, pagmamalaki niya. Parang batang nagpapakita ng laruan. Napansin kong nakatingin sa amin mula sa bintana si Tita Elena. Inoobserbahan kami. Nakatingin po sa atin si Tita, bulong ko. Lagi po siyang ganyan, palaging nag-aalala, baliwalang sagot ni Gab. Nang gabing iyon, naisip ko, iba pala ang pamilyang ito sa inakala ko. Mabait si Mama, inosente, at mabuti si Gab,
at si Tita Elena ay prangka pero nagmamalasakit. Ngunit napaisip ako sa sinabi niyang komplikado ang pamilyang ito at mula saan ako poprotektahan ni Mama. Ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa kanila, pero hindi ko alam ang mga pagsubok na naghihintay. Lumipas ang 1 linggo, nasanay na ako sa routine ng asyenda. Maayos ang schedule ni Gab, nag-aalaga ng halaman sa umaga, nagbabasa o nagdodrawing sa hapon. Payapa ang lahat. Isang araw, nag-aya si Gab. Sofia, gusto mo bang sumama sa palengke? Araw ng palengke ngayon, may mga pinapabili si Mama. Sabi rin ni Mama, sumama ka na para makapasyal ka rin at makita mo ang bayan. Masaya akong pumayag dahil ito ang unang labas namin ng kaming dalawa lang. Dala ang sasakyan, umalis kami. Magaling siyang magmaneho, tahimik siya, pero paminsan-minsan ay tinuturo niya ang mga lugar. Ayan po yung elementary school ko. Sa likod niyan, may malaking taniman ng mangga. Nang makarating kami sa bayan, napakaingay at siksikan. Maraming tao ang nakakakilala kay Gab. Uy Gab, nag-asawa ka na raw? Ito na ba ang asawa mo? Napakaganda naman. Nakangiting bumabati si Gab. Opo, si Sofia po, misis ko. Natuwa ako dahil mahal pala siya ng mga tao sa bayan. Bumili kami ng mga gulay, isda at karne. Marunong siyang tumawad at pumili ng sariwa. Magaling po si Mama, siya nagturo sa akin kung paano pumili. Proud niyang sabi. Malapit na kaming matapos nang lumapit ang isang babaeng nasa 40s, punit-punit ang damit at umiiyak. Sir, baka pwede po akong humingi ng tulong? Panginginig niyang sabi. Bakit po? Tanong ni Gab. May sakit po ang anak ko. Kailangan dalhin sa ospital. Pero wala akong pera. Nagmamakaawa po ako. Mukha siyang desperada. Binuksan ni Gab ang wallet niya. Magkano po ang kailangan? 5,000 po sana. Babayaran ko po pangako. Walang pag-aalinlangang nag-abot si Gab ng 5,000 piso. Huwag niyo na pong bayaran. Sana gumaling agad ang anak niyo. Nagpasalamat ang babae bago umalis. Humanga ako sa kabaitan ng asawa ko. Pero makalipas ang kalahating oras, habang papunta kami sa parking, nakita namin ulit ang babae. Nakikiusap siya sa ibang tao, gamit ang eksaktong linyang sinabi niya sa amin, umiiyak pa rin. Nalaman kong sindikato siya at modus lang niyon. Naginit ang ulo ko. Ginamit niya ang inosenteng puso ni Gab. Gab, tingnan mo, turo ko. Nanlaki ang mata ni Gab. Sniloko niya po tayo? Nasaktan ang mukha niya. Parang batang pinagkaitan ng tiwala. Gusto ko lang naman po makatulong. Wala kang kasalanan. Hinawakan ko ang kamay niya at nilapitan ang babae. Ate, tawag ko. Namutla siya nang makita kami. Hindi ba nanghingi ka sa amin kanina dahil nasa ospital ang anak mo? Bakit ganyan din ang sinasabi mo sa iba ngayon? Nagsimulang magkumpulan ang mga tao. Hindi, nagkakamali kayo, palusot niya. Ibalik mo ang pera ng asawa ko, sigaw ko. Pumanig sa amin ang mga tao sa palengke. Aba, modus pala yan. Ibalik mo pera nila. Sa takot ng babae, nanginginig niyang ibinalik ang 5,000 at mabilis na tumakbo palayo. Huwag mo na uulitin to. Ang sama mong tao. Ginagamit mo ang kabaitan ng iba. Pahabol ko. Tahimik lang si Gab. Nang nasa biyahe na kami pauwi, tinanong ko siya. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Salamat po, Sofia. Kundi dahil sa'yo, hindi ko alam gagawin ko, naantig ako. Mas nagpapasalamat pa siya sa tulong ko kaysa sa galit na niloko siya. Kahit po niloko ako ngayon, tutulong pa rin po ako sa mga nangangailangan. Sabi niya, dapat mag-ingat ka. Paalala ko, alam ko po. Pero hindi, dahil may masasamang tao, titigil na tayong gumawa ng mabuti, di ba? Sobrang humanga ako sa kanya. Sige, mula ngayon, sasamahan kita. Sabay tayong tutulong sa mga taong talagang nangangailangan. Lumiwanag ang mukha niya. Talaga po? Oo, pangako. Nang gabing iyon, naramdaman kong umusbong ang totoong paggalang ko sa asawa ko. Hindi siya basta kaawa-awa, isa siyang taong dapat hangaan,
Tuwang-tuwa si Doña Carmen nang ikuwento ko sa kanya ang nangyari. Salamat, Sofia. At pinoprotektahan mo siya. Kahit si Tita Elena ay mukhang na-impress. Simula noon, nagbago ang relasyon namin ni Gab. Naging mas komportable kami, nagbibiruan. Pero hindi ko alam, may parating na malaking bagyo. Nang gabing iyon pagka-uwi galing palengke, mabigat ang tensyon sa sala. Nakahalukip-kip si Tita Elena sa sofa, si Mama ay nagtitimpla ng kape at panay ang buntong hininga. Si Gab ay nakayuko sa isang gilid na parang batang pinapagalitan. Gab, bakit ba ang daling lokohin sa'yo? Matalim na sabi ni Tita Elena. Dapat tinitingnan mo ang mga tao. Bakit maniniwala ka agad sa hindi mo kilala? Hindi sumagot si Gab, nilalaro lang ang dulo ng damit niya. Elena, huwag mo nang pagalitan. May mabuting intensyon naman si Gab, pag-awat ni Mama. Kaya hindi tumitino yang si Gab dahil kinukonsinti mo, Carmen. Biglang nag-angat ng ulo si Gab. Iba ang tingin niya ngayon, may determinasyon. Tita. Kalmado at buo ang boses niya. Nagulat ako. May gusto po akong sabihin. Napatingin silang lahat sa kanya. Nung 10 taong gulang po ako, may nakita akong matandang babae na nadapa sa kalsada. Nilampasan lang siya ng mga tao, pero tinulungan ko siya. Nagpasalamat siya at binigyan ako ng candy. Napakatamis po nun, lumambot ang mata ni Mama. Simula po noon, nalaman kong ang sarap sa pakiramdam kapag tumutulong ka. Tiningnan ako ni Gab. Tapos binalingan si Tita Elena. Hindi po ako naloko dahil bobo ako. Naisip ko lang po na hindi kasalanan ang maging mabuti. Natahimik ang buong sala. Walang masabi si Tita Elena. Alam ko pong kailangan mag-ingat. Tinuruan po ako ni Sofia kanina. Hinawakan ni Gab ang kamay ko, mainit at matatag. Pero hindi ko po kayang magbulag-bulagan sa nangangailangan kasi hindi po ako yon. Pinunasan ni Mama ang luha niya. Si Tita Elena naman ay unti-unting lumambot ang mukha. Alam ko po na iba ako sa inyo. Na mabagal ang utak ko at parang bata. Pero ayos lang po. Kasi totoo naman ang nasa puso ko. Na-realize kong sa likod ng bansag na siraulo, naroon ang isang napakatalinong puso. Sa wakas, nagsalita si Tita Elena. Gab, kailan ka pa lumaki ng ganito? May gulat sa boses niya. Lagi po akong ganito, Tita. Wala lang pong pagkakataong masabi ko. Ngumiti ng malapad si Gab, puno ng kumpiyansa. Nilapitan siya ni Mama at hinaplos ang ulo. Lumaki na talaga ang anak ko. Dahil po sa inyo, Mama, sagot ni Gab. Napangiti na rin si Tita Elena. Patawad, Gab. Masyado kitang itinuring na bata. Ayos lang po, Tita. Alam kong nag-aalala lang kayo. Nang gabing iyon, ganap nang nag-iba ang pagtingin ko kay Gab. Mula sa awa, naging paghanga, at ngayon, totoong respeto. Gusto ko siyang maging totoong katuwang sa buhay. Pero hindi ko alam na sandali lang ang kapayapaang ito. 1 buwan na kami kasal. Sanay na ako sa asyenda. Naging malapit na ako kay Mama at bumait na rin si Tita Elena. Isang umaga, habang nagdidilig kami ni Gab ng mga bulaklak, may dumating na bisita. Isang mamahaling sasakyan ang pumasok sa gate. Dumungaw si Mama mula sa bintana. May kaba sa boses. Gab, Sofia, pasok kayo. May bisita. Sa sala, nakaupo ang isang babaeng kasing edad ko. Elegante, makapal ang makeup at mamahalin ang alahas. Tita, kumusta po? Bati niya kay Mama. Oh, Isabela, anong ginagawa mo rito? Malamig na sagot ni Mama. Isabela, siya pala ang ex-fiancé ni Gab. Narinig ko na ang pangalan niya noon. Gab, kumusta? Baling niya sa asawa ko. Tumangulang si Gab. At ikaw pala ang bagong asawa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, puno ng pang-uuyam. Isabela, siya si Sofia, asawa ni Gab. Sofia, si Isabela Velasco, kababata ni Gab, pakilala ni Mama. Hello po, bati ko. Hi. Nabalitaan ko galing ka raw sa probinsya, mataray niyang sabi. Opo. Umupo siya ng maayos. Tita, nagulat po ako na nag-asawa na si Gab.
Nasa abroad kasi ako. Panahon na para mag-asawa siya, sagot ni Mama. Paano kayo nagkakilala? Nakapagtataka, tanong niya habang nakatingin sa akin ng masama. Pinagtagpo lang po ng tadhana. Maikling sagot ni Gab. Dumating si Tita Elena. Sumimangot siya pagkakita kay Isabela. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa abroad ka. Umuwi po ako para bumati. Masyado po kayong nagmamadali. Pwede naman po akong magstay. Lumapit si Isabela kay Gab. Sobrang lapit. Kamusta ang buhay may asawa? Mas komportable pa rin tayo dati, di ba? Matagal tayong nagkasama. Nainis ako. Lantarang nilalandi ang asawa ko. Miss Isabela, putol ko. Asawa ko na siya ngayon. Sana bigyan mo ng respeto. Ngumisi siya. Nagsiselos ka ba? Huwag kang mag-alala. Kaibigan lang ako. Ex-fiancé, kung tutuusin. Hinawakan niya bigla ang kamay ko. Uy, ang gaspang naman ng kamay mo. Halatang sanay sa hirap. Hindi kaya masugatan si Gab sa mga kamay na to. Sanay pa naman siya sa makinis. Namula ako sa hiya at galit dahil ito sa pagtulong ko sa bukid ni na Inay. Ang pagmaliitin niya ito ay sobrang sakit. Biglang tumayo si Tita Elena. Hoy! Isabela! Anong ginagawa mo? Galit na sigaw niya. Tita, gulat na sabi ng babae. Gasgas ka mo? Ang kamay na yan ay pruweba ng kasipagan at pagmamahal sa pamilya. Paano mo nasisikmurang laitin yan? Naiyak ako sa pagtatanggol ni Tita. Isang tulad mo, hindi magkakaroon ng ganyang kamay dahil puro ka lang pagpapaganda at sarili mo lang ang iniisip mo. At isa pa, bahay ito ni Gab. Si Sofia ang asawa niya. Wala kang lugar dito. Umalis ka na. Walang nagawa si Isabela kundi tumayo. Sige po, aalis na ako, sabi niya. Sabay irap sa akin na puno ng galit at selos. Nang umalis siya, lumapit si Gab. Sofia, ayos ka lang, pasensya na sa nangyari. Ayos lang ako, Gab. Niyakap ako ni Mama. Pasensya na sa inasal niya. Ngunit alam kong hindi iyon ang huli. Nakita ko sa mga mata ni Isabela na may binabalak pa siya. 1 linggo bago magpasko. Abala kami sa paghahanda para sa Noche Buena. May dumating ulit na bisita. Isang lalaking naka-business suit, nasa late 30s. Tita, kumusta? Bati niya kay Mama. Marco, ikaw pala. Malamig na sagot ni Mama. Kapatid pala siya ni Isabela, si Marco Velasco. Nabalitaan ko ang nangyari kay Isabela. Ang dami niyang iniyak dahil pinalayas niyo, sabi niya. Tinitingnan ako ng masama. Kasalanan iyon ng kapatid mo, depensa ni Mama. Pero alam niyo naman kung gaano kamahal ni Isabela si Gab, di ba? Sa tingin niyo ba magiging masaya si Gab sa babaeng yan? Turo niya sa akin. Dumating si Tita Elena. Marco, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Tita, bumibisita lang. Dumating din si Gab mula sa hardin. Nagdilim ang mukha niya. Kuya Marco, uy Gab, congrats sa kasal. Masaya ka ba talaga? Mapanuksong tanong ni Marco. Opo, masaya ako. Ngumisi si Marco. Nagstay siya ng 1 oras bago umalis pero nag-iwan ng banta. Sofia, may gusto akong sabihin sa'yo mamaya para ito sa pamilyang to. Bisperas ng Pasko. Abala kami sa kusina. Sofia, pakikuha naman ang mga malalaking bandehado sa bodega, utos ni Mama. Naglakad ako papuntang bodega. Madilim doon. Pumasok ako para maghanap ng makarinig ako ng yabag. Sofia, si Marco, anong ginagawa mo rito? Mag-usap tayo. Magkano ba ibinayad sa'yo ng pamilyang ito? Alam kong nandito ka lang dahil sa pera, banta niya. Wala kang pakialam, matapang kong sagot. May pakialam ako dahil sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Kung aalis ka, maaayos ang lahat. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Aray, bitawan mo ako. Itinulak niya ako kaya muntik na akong matumba. Kuya Marco, anong ginagawa mo? Sumulpot si Gab. Mabilis siyang lumapit at humarang sa akin. Huwag mong sasaktan ang asawa ko. Umalis ka nga diyan, Gab. Wala kang alam, abnoy ka. Itinulak ni Marco si Gab, pero bumalik si Gab sa harap ko.
Kahit abnoy ako, poprotektahan ko ang asawa ko. Nawala sa sarili si Marco. Itinaas niya ang kamao niya at buong lakas na sinuntok si Gab sa ulo. Gab, mag-ingat ka. Sigaw ko pero huli na. Tumilapon si Gab, tumama ang ulo sa pader at nawalan ng malay. May dugong tumulo mula sa ulo niya. Gab! Gab! Umiiyak akong yumakap sa kanya. Nagulat din si Marco sa nagawa niya. Nagsigawan kami at dumating sina Mama at Tita Elena. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Tita. Sa ospital, sinabi ng doktor na may bleeding sa utak niya at nakoma siya. Dumating ang pulisya. Giit ni Marco at nang dumating na si Isabela, self-defense daw at si Gab daw ang unang nanakit. Kasinungalingan. Wala kasing ibang nakakita. Hindi na ako pwedeng manahimik. Humarap ako sa pulis, buong tapang. Officer, may sasabihin po ako. Buntis po ako. Anak namin ni Gab. Sinaktan niya ang isang buntis at pinrotektahan lang ako ng asawa ko. Pagtatangka po ito sa buhay namin. Nanlaki ang mata nilang lahat. Naiyak si Mama at Tita Elena sa balita. Dahil doon, inaresto si Marco at inimbestigahan si Isabela sa pagsisinungaling. Pero hindi pa rin gumigising si Gab. 1 linggo na siyang nasa koma. Hindi ako umaalis sa tabi niya kahit hirap ako sa paglilihi. Sofia, magpahinga ka na muna para sa bata. Pakiusap ni Mama. Hindi po, Mama. Hihintayin ko siya. Tuwing gabi. Kinakausap ko siya. Gab, gumising ka na, hinihintay ka na ng anak natin. Hanggang sa isang gabi, nangyari ang himala. Dumaing si Gab, unti-unting iminulat ang mga mata. Gab, gising ka na. Umiyak ako at tumawag ng nurse. Pagdilat niya, may kakaiba. Mas malinaw, mas matalas, at mas mature ang mga mata niya ngayon. Nasa ospital ba ako? Boses niya ay buo at malalim. Opo, nakoma ka ng 1 linggo. Pumasok ang doktor at chinek siya. Milagrong walang brain damage. Naaalala mo ba ang nangyari? Tanong ng doktor. Opo, naaalala ko lahat. Sinaktan ni Marco si Sofia at pinrotektahan ko siya. Tumingin siya sa akin na puno ng pag-aalala. Sofia, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako dahil iniligtas mo ako. Dumating sina Mama at Tita Elena. Umiiyak sa tuwa. Mama, Tita, pasensya na po at pinag-alala ko kayo, sabi ni Gab, parang isang ganap na haligi ng tahanan. Ang laki ng ipinagbago mo, Gab. Manghiyak-ngiyak, nasabi ni Tita Elena. Kinabukasan, bumisita si Isabela, mukhang kaawa-awa dahil sa kaso ng kapatid. Gab, patawad. Isabela, matigas na sagot ni Gab, sinaktan ninyo ang asawa ko. Huwag na kayong lalapit sa pamilya ko. Asawa ko si Sofia at magkakaanak na kami. Umiyak na lang si Isabela at tuluyang umalis sa buhay namin. Nang makalabas ng ospital, magkahawak kamay kami ni Gab sa hardin ng asyenda. Sofia, salamat dahil pinrotektahan mo ako at tinanggap mo ang anak natin. Poprotektahan ko kayo habang buhay. Dugtong niya. Tumingala siya sa buwan. Sofia, mahal kita. Iyon ang unang pagkakataong narinig ko ang totoong pag-ibig. Mahal din kita, Gab. Hinaplos niya ang tiyan ko. Pangako, magiging mabuting tatay ako. Ilang buwan ang lumipas, isinilang ko ang isang malusog na batang babae na kamukhang kamukha ni Gab. Salamat po, Mama, dahil tinanggap niyo ako. Sabi ko habang hawak ang anak ko. Kami ang dapat magpasalamat, Sofia, dahil ibinalik mo sa amin ang totoong Gab. Sagot ni Mama. Napakaswerte ng batang ito sa inyo. Nakangiting sabi ni Tita Elena. Kung iisipin, ang kasunduang kasal na iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Nagsimula man dahil sa pera at pambayad sa ospital, nauwi ito sa tunay na pagmamahalan. Nagbago si Gab, mas naging matatag, responsable at naging isang mapagmahal na asawa at ama. Sofia, hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni Gab isang araw. Hindi kahit kailan. Nagpapasalamat pa nga ako dahil itinuro mo sa akin ang tunay na pag-ibig. Ngumiti siya ng napakatamis. Ngayon, nabubuhay kami ng puno ng kaligayahan. Mahirap man ang simula,
mas mahalaga kung paano ito nagtapos. Mga kaibigan, ano ang masasabi niyo sa kwento ni na Sofia at Gab? Ang kasal na nagsimula sa pera ay naging tunay na pag-ibig. Napatunayan kung hindi man perpekto ang simula, ang mahalaga ay ang tapat na pag-aalaga at pagmamahal sa isa't isa. Kung nasa mahirap kayong sitwasyon, huwag kayong susuko, darating din ang magandang bukas. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like at i-share ang inyong mga kwento sa comments. Maraming salamat.